Salamat sa nagtinda ng ukay. Thank you so much for sa pagpahiram nyo ng ilang saglit. Matatapos na po kami. At saka sa ibang nakikinig ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng inyong mga lingkod na nandito po. Linggo-linggo po kami nandito. Dahil na ma-absent din kami kasi may mga lakad din. So sa hapong ito, dahil ngayon ay ang linggo ng pagkabuhay. Linggo po ng pagkabuhay, sabi pa, Christ is risen. Amen. But actually, Christ was risen. Siya po ay nabuhay na more than 2,000 years ago. Hindi po ngayon lang nabuhay ang Panginoon. Buhay na buhay po ang Panginoon mula noong nangyari at naganap ang mga pangyayari way back more than 2,000 years ago. At hindi na po siya namatay ng maguli at hindi na po naulit ang lahat ng mga pangyayaring iyon noong first na Semana Santa na nangyari na kung ang lahat ay ang lahat ng mga tao ay nakaalam na ang Panginoon po ay dumaan ng malaking pasakit. Siya po ay dumaan ng maraming hampas hanggang siya po ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Yun po ay dire-diretso lang upang hindi po tayo magtagal. Okay, imagine po natin kung paano siya nasaktan, kung paano siya pinahirapan at hindi po siya nagpakamatay. Kundi siya po ay pinatay, hallelujah, ng mga Roman soldiers, hallelujah, at sinang-ayunan din yun ng mga Hudyo, na kung sinabi natin mga Hudyo, yun ay mga Israelites. Yun po ang mga tao sa Israel na kung saan sila po ay pinili ng Panginoon. Hallelujah! At sila po ay sinasabing mga tao mismo ng Panginoon. Pero sabi pa sa John 1, siya ay pumarito dito sa kanyang gawa na sanlibutan. Pero ang tao ng sanlibutan ay hindi po siya tinanggap at kailanman ay hindi po siya kinilala. So, minsan po, sa ating mga buhay, may mga panahon na yung atin mismong mga anak, siguro mayroong matatamaan na sitwasyon, atin mismong anak ay hindi tayo kilalanin. Masakit yun. Pero sa Panginoon na siya mismong gumawa ng langit at lupa at siya mismong pumorma ng ating mga mukha at ng ating katawan mismo. Dahil si Adan at si Eva, doon po tayo nanggagaling sa kanila. Pero si Adan at Eva, hindi po tao ang gumawa sa kanila, bagkus ang Panginoon mismo ang gumawa sa kanila hanggang sa nagiging mga henerasyon sa henerasyon at umabot doon sa panahon na saan si Panginoong Hesus ay naging tao doon mismo sa Israel, pero hindi po siya tinanggap ng tao. Sa totoo lang, hanggang ngayon ang Panginoon, iilan lang po ang tumatanggap sa ating Panginoon. Iilan lang po ang siyang may nagbigay respeto sa Kanya po. Hindi ibig sabihin na respetuhin kami, kundi mismo sa puso natin, magkaroon tayo ng respeto sa ating Panginoon at siya po ay ating sambahin. Siya po ating kilalanin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Kasi ang ating mga buhay ay hindi nagtatagal dito sa mundo. Ay yung iba po, bata pa, kinuha na. Po, hallelujah! Okay na kung aabot tayo ng pagka-senior citizen at lumampat yung isang hallelujah sa boundary ng pagka-senior citizen. Pero sa totoo lang, yan po ay napaka-ikli at napaka-iksing na saan tayo ay binigyan ng chance ng Panginoon upang mabuhay dito. Habang tayo po ay nabuhay dito, Pula na siya. kailangan po natin, hallelujah, na pagsilbihan ang Panginoon. Kaya tayo, meron tayong pag-iisip na binigay ng Panginoon. Hallelujah, na sana nawa ay piliin nating paglingkuran ng ating Panginoon. But dahil, hallelujah, si Adan at si Eva ay nakakain, pumansanas ang kanilang kinain, kundi ang the fruit
of knowledge of good and evil. Ibig sabihin, meron ng chance ang tao na pumili kung anong gusto nila. Meron ng tinatawag na self-will. Kaya ngayon, kaya ang salita ng Diyos kailangang ipahayag ng mga mamamahayag ng salita niya upang marinig at mapakinggan ng bawat isa. Hindi lang dito sa lugar na to at ang iba din pong mga mamahayag ng salita ng Panginoon ay sila po ay kumikilos at gumagawa din ng mga ganito upang mapakinggan at marinig ng mga tao ano man ang ating mga pananampalataya, i-correct po natin yan, idirekta po natin sa ating Panginoon. Kasi siya lang po ang Panginoon na namatay doon sa cross na Kalbaryo, alang-alang sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Dito sa Matthew 28, 1 to 10, yun po ang panahon ng siya po ay nabuhay ng maguli. Yung tinatawag na resurrection. Marami pong patay na nabuhay. Pero yung resurrection na tinatawag, yung pagkabuhay ng Panginoon, bagong katawan. Ang sinasabi ay uncorruptible body po ang kanyang natamo noong tapos siyang pinatay at nilibing. 3 araw. Hallelujah! Siya po ay namatay pero pangatlo po, siya po ay nabuhay ng maguli sa pamagitan ng power of the Holy Spirit. Siya po, hallelujah, ay nagkaroon ng buhay. At siya, hallelujah, siya po ay lumabas sa libingan. So yung libingan na yun po ay merong mga gwardya. At ang mga gwardya na yon ay well-trained na mga soldiers. Sila po, ito na, yan na be? Okay. Sila po ay well-trained soldiers. Hindi po sila mga duwag na mga sundalo. Sila yung nagbantay doon sa patay na nasa loob na po ng libingan. Ang panahon na yon, ang libingan ay kuweba. Ang libingan ay cave or langog kung sa Bisaya pa. Hallelujah! Nasa loob siya ng langog or kuweba. At ang kanyang pangsara ay malaking bato na pernorma ng kung sa Bisaya, lingin or bilog. Hallelujah. At yan po, pagkatapos niyang ilatag doon ang katawan ng patay, ayan po ay hinuhulog. Meron po siyang daan na kung saan pag nahulog na doon ang pangsarang bato, hindi na po yan pwedeng tanggalin pang muli. Kasi napakabigat ng bato na pangsara o pangtarangka noong bibig ng cave na yon upang hindi maho ang katawan ng tao sa loob ng sinasabi nilang libingan. Kasi iba po ang libingan ng mga rights dati at iba po ang ating libingan. Kasi tayo nililibing talaga. Sila ay pinapasok sa kuweba at nilalatag lang doon ang katawan at hindi sila tatabunan ng lupa. Okay. So pagkamadaling araw, noong madaling araw na, si Mary at ang iba pang Mary, hallelujah, sila po ay pumunta doon sa kuwebang iyon na kung saan si Panginoong Jesus ay nandoon ang kanyang patay na katawan. Pero noong dumating sila doon, nakabukas na po ang libingan ng Panginoon at mayroong malakas na earthquake. May malakas na lindol po na nangyayari dahil yung anghel galing ng langit ay bumaba po at siya po, hallelujah, ang nagtanggal noong tarangka, noong pangsara, noong kuweba na yon at lumabas si Panginoong Jesus, hallelujah, dahil binuhay siyang maguli, hallelujah, upang ma-perfect niya ang ating kaligtasan. Kasi kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, hindi po na-perfect ang kaligtasan na kanyang ginawa, na namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo. At kung patay lang siya at hindi nabuhay, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa totoo lang, mga kapatid, tapos na ang kaligtasan na perform doon sa cross ng Kalbaryo at na perfect dahil nabuhay ang ating Panginoong Jesus. During that time, hindi ngayong araw na to na para magsabi, nabuhay si Jesus. Buhay na buhay si Panginoong Jesus mula noong panahon na yon hanggang ngayon, hanggang bukas
sabihin natin, yes, commemoration lang, parang anniversary lang. Okay, praise God. Sana yung ating Diyos na buhay ay buhay na buhay araw-araw sa ating puso. Hindi lang mabubuhay during Easter Sunday or sa linggo ng pagkabuhay. Kailangan buhay siya sa buhay natin. Araw-araw, buhay siya sa ating puso, buhay siya sa ating pamilya. At dahil buhay ang Diyos na meron tayo, pwede tayong humingi sa Kanya. Dahil ang Kanyang salita nagsasabi, ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah. Seek and it shall be, you can find. Hallelujah. So, yun po ang dapat. Kung totoong meron tayong Panginoon sa ating puso, meron tayong kasama, hindi po siya namatay kailanman. Siya po ang ating Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat sambahin. Karapat dapat pagsilbihan. Paano natin silbihan ang Panginoon? Umpisahan mo sa pagbabasa ng Biblia. Kung may Biblia po tayo, basahin niyo po yan. Hindi po namin kayo pasusundin doon sa church namin. Huwag po kayong matakot sa aming religion. At hindi po kami namimilit na pupunta kayo. Kung mayroon kayong Biblia sa inyo, basahin niyo po yan. At unti-unting sundan natin kung anong sinasabi. Sa totoo lang, papel lang po yan. Pero pag binasa mo yan religiously, it will speak unto you. Magsasalita siya. Hindi ba tayo natuwa? Ating mga young people, nakikita nyo umaawit sa Panginoon. Sila po ay nagigitara, sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Habang ang ibang mga young people kung saan-saan. Sana mga magulang, tayo sana ay mainggit, magkaroon tayo ng holy na pagkainggit, banal na pagkainggit na sana sabihin nyo, sana ang aking mga apo at aking mga anak, hallelujah, na mga kabataan pa ay maglingkod din sa Panginoon upang hindi maging adik. Hallelujah, saan ba tayo natuwa mga magulang? Yun bang sumisinghot tayo ng parang tawas o nagbabasa ng Biblia ang ating mga anak? Sana naman mas matuwa tayo na maglingkod ang ating mga anak at sila ay hindi masisiraan ng bait at sila po ay kanilang buhay ay magiging maayos, makapag-aral ng maayos upang ang balik niyan sa inyo mga magulang, sila po ay magkaroon ng magandang karera ng buhay, magkaroon ng magandang trabaho kasi hindi nasisira sa mukhang tawas ang kanilang mga utak. Hallelujah! Itong aking mga young people, I am proud to say, hallelujah, hindi po sila tumikim niyan. At sila po ay lahat ay nag-aaral. Ngayon po na graduation at saka closing, ang dami po naming mga honors na kabataan sa church. Dahil pinagpipray po ng natural, hindi ko maisali pag-pray ang inyong mga anak. Hindi ko kayo kilalay. Hallelujah! Natural ang aming ipag-pray lagi at nagpe-pray kami sa isa't isa kasi nagkikita kami. Hallelujah! Pinagsisilbihan nilang Panginoon kami din, kasama kami. Kaya kasi, hallelujah, ang Panginoon ay tutulong maging maayos ang ating buhay. Hindi ba tayo natutuwa sa ganon? Pagdating ng araw, babalik ang anak niyo, graduado na. Pagdating ng mga araw, meron na kayong remittance galing sa mga anak niyo. Hindi yung pagdating ng araw, problema kasi hinuhuli ng pulis. Naku Lord, nakakatakot yan. Maya-maya may kaaway. Ay nako, Jesus name. Hallelujah. Mas maigi nang maglingkod sa Panginoon dahil makikita mo lang nakaluhod dyan, makikita mo nagbabasa ng Biblia. Sinong makiaway dyan na nagbabasa ng Biblia? Nagpe-pray, nagpe-prayer meeting. Hallelujah, nagsasamba. Hallelujah. Kung makikita mo kung saan inuman, nandoon sila. Kawawa. Kawawa kasi ang kinabukasan. At sinong babalik sa atin kung ang ibabalik sa atin apo? O nay, tay, wala magpapakain dito. Ikaw magpapakain nito. Kasi kung hindi nito pakainin, itapon ko to. Alta. Oo. So, kawawa. Pero kung sila ay nahubog ng salita ng Diyos,
Hallelujah. Hindi po mangyayari dahil may takot ang puso ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Oh, bakit nagbuntis yun? Oh, mga born again naman yun. Oo, bakit hindi nagbuntis? Meron namang mga sariling tiyan yan. Pero hindi mangyayari na basta na lang iwanan, na basta na lang ipamigay, na basta na lang hindi nag-aaral ang mga kabataan. Kasi may takot nga sa Panginoon, pwedeng magkasala, pero ma-correct. O hindi ko sasabihin na we are perfect, pwedeng magkasala, pero ma-correct kasi maraming mag-a-advise at may Biblia na pwedeng balikan at basahin, humingi ng takot sa Panginoon at ang Panginoon na mag-aayos sa inyong buhay. There's always second chance. Kayong lahat dito, pwede rin tayong lumuhod sa harapan ng Panginoon. Magtago kayo, hindi kailangan sa aking harapan, kundi sa inyong kwarto, kung saan kayo naroroon, pwede kayong lumuhod sa Panginoon at hingiin nyo sa Panginoon anong mang gusto nyo mangyari sa inyong mga anak, hallelujah, sa inyong pamilya, lalo na kung sobra na talaga, hallelujah, ang mga pangyayaring nagaganap na mga masasama, kasi nag-i-enjoy ang kaaway pag masisira tayo. Hallelujah. Pero ang gusto ng Panginoon, may plano siya sa bawat isa sa atin. Amen. Ang plano ng Panginoon ay maganda. Hallelujah. For my plan is to give you hope and a bright future. Amen. Yun ang sabi ng Panginoon. Which is, I believe. Yes, Lord. Dahil mula sa wala, hindi man tayo yumaman ng grabe sa ngayon. Because we are still living, we can still move. Pwede pa tayong dagdagan ng Panginoon, pero malayo na doon sa kahirapan ang aking buhay sa ngayon. Hallelujah. Because God, hallelujah, is my God. Hallelujah. Okay. So balik tayo doon sa resurrection. Noong dumating ang Mary, si Maria na nanay ng Panginoong Jesus at yung ibang Mary na minention sa Bible, bukas na ang libingan at nagkaroon ng malakas na lindol at ang mga gwardya na kasamang pumatay ni Panginoong Jesus o kakampi sa mga berdugo na yan, sila po ay nahimatay. Buti na lang, hindi namatay, kundi nahimatay sa takot at sa lakas ng lindol at sa presensya ng Panginoon kasama noong anghel. Presensya na kasama noong anghel, hindi kasama noong mga nahimatay na sunda. Praise God. So makita natin, nung pinatay nila si Panginoong Jesus, sasabihin na lang natin na inalaw ng Diyos Ama upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero nung pinadisplay ng Panginoon ang kanyang power, walang nagawa ang mga berdogong na gwardya doon sa ating Panginoon. Wala po silang nagawa. Isang lindol lang. Pwedeng dumilat na mata natin at makumatos na tayo. Sa takot ba naman? Kaya kailangan, hindi pa tayo tatakutin ng mga hallelujah. Ay matakot na tayo sa Diyos upang kung mangyari man ang mga kalamidad, mangyari man kung anong mga terror, hallelujah, dito sa sanlibutan, meron tayong matatakbuhan ang Panginoon na ating Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos noon, sinabihan si Mary at ang ibang Mary na sinasabi ng Bible, hallelujah, huwag kayong matakot. Ang Jesus na inyong gustong makita, siya ay wala na dito sa libingan. Siya po ay nabuhay ng maguli. Jesus is risen. Siya po ay nabuhay na. Kaya yun ang ating siniselebrate, ang linggo ng pagkabuhay. Praise God. Hallelujah. So hindi po patay ang ating Diyos. That time na buhay na siya hanggang ngayon na umupo siya doon sa trono sa kanang kamay ng Diyos Ama. Hallelujah. Kaya kung respetuhin natin ang Panginoon, you pray direct to God. You pray, you close your eyes, hallelujah, and call upon the name of the Lord Jesus Christ.
So ngayon, ang instruction ng anghel, puntahan nyo, hallelujah, ang mga disipulo ni Jesus at sabihin nyo na buhay si Panginoong Jesus. Christ is risen. So yung si Maria at ang iba pang mga ladies, dahil doon, dati kasi ang pangalan, halos wala silang ibang pangalan kundi Mary, Mary, Mary. Kaya sila mga Mary doon, hallelujah, mga Maria, ay inutusan ng anghel, puntahan ang mga disipulo. Sabihin mo na nabuhay si Jesus. Bakit? Bakit kailangang unahin ang mga disciples? Kasi akala ng mga disciples, ang kanilang teacher po ay namatay at wala nang magawa. Kaya kailangan nilang malaman na totoo ang lahat na pinagsasasabi ni Panginoong Jesus na within 3 days siya daw ay mamatay at mabuhay siyang maguli. At yun ang fulfillment ng kanyang mga sinasabi. Amen. Hallelujah! Kaya tumakbo ang mga nanay at ang mga dalagang Mary. Pagkatapos habang tumakbo sila at puntahan sana ang mga disipulo, sila po ay kinatagpo ni Jesus. Ganon ka-powerful ang Panginoon. Amen. Kahit saan ka magtatatakbo, pwede kang salubungin ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! At sabi niya, Hail! Sabi, kung interpretation daw noon ay kumusta? Or deep greetings, how are you? Sa ibang translations ay rejoice, maging masaya ka. I am risen from the dead. Hallelujah. At ang dugtong doon, sabihin mo doon sa aking mga kapatid, for the first time na tinawag ni Jesus ng brethren ang kanyang mga disciples. Hallelujah. Kasi noong una nung buhay pa siya, ang tawag niya sa kanyang mga disciples are disciples. Meaning kasi ng disciples are followers and learners. Ibig sabihin siya yung teacher, tapos sila yung mga estudyante. Pero nung nabuhay na siyang maguli, ang tawag niya sa kanyang mga disipulo or sa kanyang mga estudyante ay brethren. Pag sinabing brethren, kapatid, meaning na-level ng Panginoon. Itinaas niya ang level ng kanyang mga disciples na dahil tinanggap niya si Jesus bilang nila, si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sila ay magkapatid na sa mata ng Diyos Ama. Hallelujah. Amen. Kasi siya, yung baling pinakapanganay na pinababa ng Panginoon upang maging example. Siya ang Panginoon, hallelujah, na bumaba at naging tao upang maging example natin. At siya mismo ang nag-preach. Siya mismo nagpahayag ng kanyang salita at ng kanyang sarili sa mga tao at lalo na sa kanyang mga disipulo. Pero hindi kasi naniniwala kung to see is to believe kasi tayo. Hanggang ngayon, kailangan natin tayo. Kasi hindi na natin makikita si Jesus ngayon. Nasa langit po siya. Ang requirement po ngayon ay you should have faith in God. You should believe in the Lord Jesus Christ. You should believe in Him. Dahil walang ibang na gumawa ng langit at lupa at walang ibang namatay doon sa cross ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Anumang religion, anumang pananampalataya meron tayo, parang detour yan sa ating spiritual lives. Kailangan natin bumalik sa Panginoon kasi siya po ang gumawa sa iyo. Siya po ang may planong maganda sa iyo. Pero you enjoyed so much kung anong offer ng sanlibutan sa atin. Anong offer ng sanlibutan? O sige, magbisyo ka. O sige, ganito, you enjoy life. Enjoy. Dahil pag nag-born again believer ka na, hindi ka mag-enjoy. Oh, mind you, hallelujah, mga nakikinig sa akin, we enjoyed so much being a born again believer. Kasi if I don't enjoy, wala ako dito. Because I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior when I was 17 years old. At balik ko sa
sabihin na ako po ay Bisayang dako, taga Leyte, para ilumog tuba. Ganun talaga yon kasi maraming tuba sa Visayas. Kasi maraming nyog, lalo na wala pang Yolanda. Mga bata pa, magaling uminom ng pulang wine, darit ba? Hallelujah! Kahit ilang taon ka pa lang, na-train ka na. Kasi sa mga bahay natin, araw at gabi, nag-iinuman ang ating mga magulang. Kaya gaya-gaya tayo. Pero noong 17 years old ako, merong nag-explain sa akin, hallelujah, tanggapin mo daw si Jesus Christ as my Lord and Savior. At ikaw ay babaguhin ng Panginoon. Yes. Sa totoo lang, nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi nila ako binitbit sa kanilang church. Pero ang puso ko ay naghahanap. Saan ba ako makahanap ng church na nagtuturo ng salita niya? Saan ba ako makahanap ng church na makikita ang pagbabago ng buhay? Hallelujah! Hindi yung magsasamba tayo dahil makikita natin yung crush natin. Tapos dyan sa gilid-gilid, sa sigarilyo, tapos tawa-tawa. What ito nakabati? Unsay giwali. Sa among church, makabati dyan ka, kay badlungon tamang ka. Hallelujah! Pag nagitik-gitik ka diya sa kilid. No, hindi pwede. Pag nag-church. Pag manligaw. Kasi hindi bawal ang manligaw, magkauyat, no problem. Basta huwag sa panahon na ikaw ay nagsamba. Oo, kasi magsamba. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, yun. Ngayon, si Jesus mismo ang nagsasabi, go tell my brethren na I am alive. I am risen from the dead. Hallelujah! Walang ibang propeta kahit sa Bible na nabuhay, na maguli upang mag-ascend doon sa langit, kundi si Panginoong Jesus lamang. Bakit hindi siya kinilala ng Israel? Hallelujah! Bakit hindi siya kinilala? Kasi yung mga gwardya na mga sundalo na nahimatay, pagbangon nila, pumunta sila doon sa mga malalaking tao. Di ko na lang i-mention kung anong klase, you read your Bible, baka magalit kayo sa akin pag sinabi ko ang totoo yan na sa Biblia, sinabihan sila ng mga malalaking tao sa kanila, politicians and church leaders nila, nababayaran ko kayo ng malaking halaga, tag-iisa sa inyo, pagkatapos sabihin nyo na wala si Jesus, ninakaw ng kanyang mga disipulo. Hanggang ngayon, yon ang mga sinasabi ng mga Israelites. Sa totoo lang, meron akong kausap, CEO, taga-Israel, 28 years old, hindi daw niya talaga kilala si Jesus. Dahil sa Israel, hindi pinag-uusapan si Jesus. Kaya daw dito sa Pilipinas, 6 years na daw siya ditong nagnegosyo, he started to know Jesus. Kawawa, no? Kaya sabi ng Bible, pumunta ako sa aking mga tao, pumunta ako sa aking gawa na sanglibutan, hindi nila ako tinatanggap. Totoo pala yon. Kaya tayo, kasi mga taga-Pilipinas tayo, kilala natin si Jesus, si Maria o si Jose, kilalanin natin si Jesus as our Lord and Savior. He died for your sin. Hallelujah! At sabi niya, go and tell that I am risen. So we are here every Sunday to tell you that we have Jesus. You need to have Jesus too. He is risen. Let Him arise in your heart. Kasi habang hindi ka pa kumikilala ng ating Panginoon, hindi mo pa siya kinilala, it seems that your God is dead. Patay pa ang iyong Panginoon sa puso mo. Pero kung tanggapin mo si Jesus, He will rise in your heart. Mabubuhay siya at mararamdaman mo, mag-uumpisa siyang sa puso mo at mag-uumpisa siyang gagawa sa buhay mo at maging maayos
Hallelujah. Unang gagawin ng Panginoon sa iyo ay ang iyong buhay maging maayos. Ating mga pride, mga bisyo, kung anumang mga blemishes na sinasabi, yon ang gagawin ng Panginoon sa atin. Pagkatapos noon, pwede kang humingi kahit ano. Wala kang bigas, you ask Jesus. Hallelujah, wala kang ulam, you ask Jesus. Walang tuition fee, you ask Jesus. Sabi, paano kayo mag-ask Jesus kung wala namang trabaho? You ask Jesus about. Nangyayari yan sa amin. Mangyayari din sa inyo. Only you should have faith in the risen King, the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Salamat, Lord God, sa iyong mga salita. Napakabuti mo, Panginoon, dito sa harapan ng mga taong ito, Panginoon. Kaya nandito kami, Lord, pinadala mo upang kung meron ng konting sakripisyo sa aming part, may sakripisyo din sa kanila kasi maingay kami, Panginoon. Alam namin na sasaktan din yung kanilang mga tenga. But Lord, I pray nga kung sa Bisaya pa mo untak ka sa ilang mga dunggan, Ginoo. Sana sumakog ka, hanira mga igdulungog, O Lord God, hanira mga pangitaan, makikita ka, Panginoon, dahil upang ikaw ay makilala nila, Lord God. Show yourself to them. Reveal yourselves to them, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord God, kung paano ka nag-reveal sa amin. Reveal yourself to them also, Lord, as well. So that they are going also, they will serve you, Lord Jesus, according to your purposes and will in their lives, oh God. Thank you, Lord. Lord, hallelujah, hallelujah. Cover this place with your precious blood, oh God. Lord, tama na. Tama na ang hindi magagandang mga pangyayari. Gawin mo, Panginoong maganda. Oh Lord God, ang mga nangyayari dito, Panginoon, in the name of Jesus. Cover this place with your precious blood. Especially those people, oh Lord God, that are listening to the word, oh Lord God, that we've been preaching, to the music that we've been singing, oh God. Hallelujah. Cover them all, oh Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa ating lahat. Thank you so much sa inyong pakikinig. At hanggang dito lang po. Next week naman. Thank you.